Magandang gabi muli mga kapatid sa pananampalataya. Purihin po natin ang Panginoon sa pribilehyo na patuloy na ipinagkakaloob niya. At narito tayo muli at upang ating pagbulay-bulayan ang kanyang salita sa pamamagitan ng ating devotion. At bago tayo dadako mga kapatid sa pananampalataya, tayo muna ay mag-ukol po ng panalangin. Patuloy ka, Ama Diyos, pinupuri, patuloy ka namin pinapasalamatan sa kadakilaan at kabutihan mo. Salamat sa pribilehyo sa gabing ito na narito kami muli upang aming pagbulay-bulayan ang iyong banal mong salita. Nawa dakilang Ama Diyos ay itago mo ang iyong abang lingkod sa iyong likuran upang ikaw nawa ang makita at ikaw nawa ang maitaas, maluwalhati at mapapurihan sa gabing ito. Maraming salamat. Lahat po napapuri at napasasalamat aming ibinabalik sa Panginoong Isus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. At kung meron po tayong Bible, mga kapatid, samahan nyo ako sa pagbasa at ating buksan po ang ating Biblia sa aklat sa unang Pedro po. Sa unang Pedro chapter 1, kabanata 1, talataang 6. Chapter 1, verse 6, ganito po ang sinasabi. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ito po ay paalaala at sinulat ni Apostol Pedro para po sa mga Kristiyano, sa lahat ng mga Kristiyano na dumaranas po ng mga pagsubok. Kaya ito po ay sinulat niya pang-aliw po sa mga mananampalataya. Bagamat nakabilanggo si Pedro sa Roma dahil sa kanyang pananampalataya at nagdaranas ng hirap, higit niyang inalaala ang mga mananampalataya na nasa iba't ibang panig na nagsisimula na ring dumanas ng matinding pagsubok. Kaya ginawa niya ang sulat na ito. Sa maikling sulat na ito, 12 bisis niya binanggit sa salitang Griego ang pagsubok o paghihirap. Siya man kasama ng mga mananampalataya ay dumaranas din ng gayon pagsubok. Subalit meron siyang pang-aliw sa kanila. Ito ay para rin sa bawat isa po sa atin na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Una po, ang ating paghihirap ay sa loob lamang ng maikling panahon. Maari mong sabihin at itanong, brother, sister, ilang taon na po ako naghihirap? Maari, kapatid. Subalit maging ilang taon na para bang napakahaba ay napakaiksi pa rin kung ihambing sa pangwalang hanggang buhay. Pangwalang hanggang buhay. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, kung yan po ang ating itanim sa ating mga puso at isipan, anuman ang ating pagsubok o paghihirap, maari pa rin tayong magalak dahil sa matatag na pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Minsan maari po tayong nagtatanong sa Diyos ng bakit kailangan kong maghirap ng ganito. At ating tignan po ang paalaala ng aklat ni Pilipos. Ayon po sa Pilipos chapter 1 verse 29, sabi po, ipinagkaloob niya sa inyo ng karapatang makapaglingkod kay Kristo
Hindi lamang ang manalig sa kanya, kundi magtiis din naman dahil sa kanya. Malinaw po ang katotohanang ipinakikita ng tekstong ito. Ikaw at ako ay may dalawang pagkakataon. Una po, manampalataya sa Panginoong Isukristo. Pangalawa, at magtiis alang-alang sa Kanya. Ang Panginoong Isus ay naghirap sa Bethlehem. Siya ay hindi nila naunawaan. Kinutya at inalipusta. Doon sa Getsemani o Getsemanay, naganap ang mapait niyang pagsubok. Siya'y linatigo, siya'y nampas, siya'y pinako hanggang sa mamatay sa krus. Ang ating mga kahirapan ay maliit lamang kung ihambing sa kanyang kahirapan. Ayon kay Pablo, at ito rin meron din paalaala sa Apostol Pablo sa atin lahat mga Kristiyano, mga kapatid sa pananampalataya. Ayon kay Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, sinabi niya po dito, ang bahagya at panandalyang kapighatyang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahan walang hanggan at katulad. Nakita po natin, dahil si Apostol Pablo ay dumanas din na napakaigpit na pagsubok. Pero ano po ang sinabi niya? Ang bahagya at panandalyang kapighatyang dinaranas ko ngayon, sabi po ni Apostol Pablo, ay magbubunga ng kaligayahan walang hanggan at walang katulad. Nakita po natin ang sabi po ni Apostol Pablo. Pangalawa po, ang pagsubok ay nagpapatunay ng dalisay na pananampalataya. Sinabi niya ang ginto ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Nakita po natin na talagang ang ating pananampalataya ay walang exempted. Dadanas at dadanas po tayo na marami rin pala pagsubok upang malaman kung talagang tayo ay tapat o tapat ang ating pananampalataya. Hinambing sa ginto. Pangatlo po, ang pagsubok ay nagbibigay ng di pangkaraniwan pagkakataon upang madama ang kalakasang hindi sa Kanya o hindi sa atin, kundi sa Diyos, kundi nagmumula sa Diyos ang kalakasan. Sabi ng isang manunulat, ang pagsubok ay nagbibigay ng pananaw sa buhay na hindi kailanman mararanasan sa ibang paraan. Halimbawa, naroon ka sa napakabigat na kalagayan. Lalo mong mararamdaman ang iyong kahinaan. Hindi ba? Totoo rin po. Kung nandyan ka sa napakabigat na kalagayan o kahirapan, lalo mong mararamdaman ang iyong kahinaan o ang kawalan mo ng kakayahan bilang isang tao. Kaya lubusang babaling sa makapangyarihang Panginoong Diyos. Hindi po ba narinig na natin na marami na tayong narinig na patutuo ng ganyan pangyayari? Isang binigyan na ng taning ang buhay. Subalit bumaling sa makapangyarihang Diyos, mahimalang nabubuhay hanggang sa ngayon. Meron din nasadlak sa madilim na buhay. Marami ang nagtatangka sa kanyang buhay. Nagsisi at tinanggap ang Panginoong Hesus. Ngayon ay isa ng pastor at isa ng manggagawa. At marami pa. Pang-apat po, pagkatapos ng hirap, susunod ang kalwalhatian. Sa talataang 11, doon po sa ating binasa, sa unang Pedro, chapter 1, sa 11, sabi doon,
Ibinigay na halimbawa ang hirap na titiisin ng Panginoong Isukristo. At ang parangal na tatamuhin niya, tinukoy muna ang hirap na titiisin bago ang karangalan. Ito rin po ang sinabi sa sumulat sa Roma, chapter 8, verse 18. Kaya may kagalakan na kanyang sinabi. Sabi po dito, saganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa ihahayag na kalwalhatian sa atin. Ito rin ay para rin po sa atin. Susunod ang kalwalhatian pagkatapos ng mga paghihirap. Yan din po ang nakita ng sumulat ng awiting Mansion over the Hilltop. Kahit nakubo ang aming tahanan dito sa lupa may kasiyahan. Pagkat sa langit may naghihintay na kaharian gintong lantay. Kaya mga kapatid, anuman ang kalagayan natin sa buhay, patuloy tayong magpuri at magbigay karangalan sa ating Panginoon. Tandaan po natin ang kahalagaan ng pagsubok. Kung dito sa lupa o sa buhay na ito ay pawang kasaganaan at kasayaan lamang, ano pa ang halaga ng pag-asa ng pagdating ng kanyang pagdating ng Panginoon? Kung sa buhay na ito ay wala ng paghihirap, paano natin makikita ang pangangailangan natin sa makapangyarihan Diyos? Kung wala ang pagsubok at pag-uusig, papaano po tayo mamimili kung sino ang paglalaanan ng ating katapatan? Salamat mga kapatid sa maiksing devotion po natin ngayong gabi. Nawa ay nakapagbigay ng aral sa bawat isa po sa atin at nawa ang Diyos ang gumabay at mag-ingat at magpala sa ating lahat sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, dakilang Ama Diyos, sa mensahe na iyong salita na naihayag sa gabing ito. Nawa ang salita mo, Panginoon, ay patuloy na lumaganap upang ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyong dakilang pangalan ay masumpungan kanawa nila. Kung gaano ka namin nasumpungan, ganun din nawa sila upang makasama namin sila sa paglilingkod at pagpupuri at makasama namin sila sa iyong kaharian. Lubos ka, Ama, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan, naway buklurin mo kami ng pag-ibig, pagkakaisa na magkakapatid. At patuloy mo kami pagsilaguin sa pananampalataya. At patuloy mo nawa kami, Ama Diyos, pagsilaguin sa bilang upang dumami kami na nagpupuri, nagpapasalamat sa kadakilaan at iyong kabutihan. Salamat sa salita mo na aming na ibahagi sa gabing ito. At nawa ikaw ang aming naitaas na luwalhati at napapurihan sa gabing ito. Kung kami man ay nagkulang, nagkasala sa isip, sa salita o sa gawa, ituwid at patawarin mo kami upang maging kaya-aya at karapat-dapat kami na tumawag sa iyong dakilang pangalan at lumakad sa iyong harapan. Lahat po napapuri at napasasalamat. Aming ibinabalik sa Panginoong Isus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.